Sobrang init na ngayon, pero syempre, bike is life. Ang daming namimisikleta pa rin hanggang ngayon kahit sobrang init. Merong mga recreational cyclists, may mga bike commuters, at meron pa rin mga nagkakarera. Yung pamimisikleta kasi is already a way of life. At ako personally, over the years of cycling, hindi na big deal sa akin yung araw. Pero kailangan natin i-recognize na may mga health issues na involve kapag nagbabike ka sa init ng araw, kagaya ng sunburn, heat stroke, dehydration, at kung ano-ano pa. In this episode, let's talk about that. This is Lester Babiera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Kasama ko ngayon ang dalawa sa mga siklista na nasa larangan ng healthcare. At tutulungan nila tayo kung paano ba maging healthy while cycling under the sun. Hi Ian and Nex, welcome to Tambike Session. Hello. 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 Hello, Hi. ayan. Si Ian na isang doktor at si Nex naman na isang emergency medical technician. So, pag-usapan natin, alam ko na madami kayong maaambag sa kwentuhang ito about cycling under the sun. Babait pa din ba kayo kahit sobrang init? Araw-araw. Araw-araw, ayan. Ikaw, Nex, Siyempre, kailangan eh. Oo. kailangan. Tapos pagpupuntang trabaho rin. O kung kunyari gusto kong bumili sa Lola Nenas or something. Madali kasi Yeah. di ba? Punta sa magdamag, ganyan. Oo, syempre. Para makita kayo, syempre namimiss ko kayo. So, Ayan. Yan, mga nakakatambay ko yan si Ian tsaka si Nick sa Makati, sa Quezon City. So, alam nyo, recently, meron akong nakita sa social media na may pinost yung isang media outfit saying na we should avoid doing taxing activities to prevent heat stroke. And accompany doon sa statement na yon ay yung image ng bike. So, taxing activity, yung pamimisikleta, para ma-avoid yung heat stroke. Totoo ba to? What can you say about this? Ian, ikaw, Doc. yung una, parang dito kita ng lesson on R after mag-reply ng lahat ng ating advocates naman. So, okay yun. I mean, they were Sa able to Twitter respond to, no? properly. Sa Twitter. Oo, sa Twitter. Pero kasi parang weird lang kasi na sinasama nila sa kahon na strenuous yung cycling when pwede kasi siyang parang naglalakad ka o tumatakbo na mabilis. Parang pwede mong piliin kasi eh. So para sa ibang tao, minsan nga, lalo na kasi may mga disabilities natin na cycling or kahit like using any private mobility device, parang mas madali siya kaysa sa paglalakad. So parang, and minsan alam niyo naman yung commute sa atin or kung gaano kamahal para magkaroon ng kotse, parang walang options yung mga tao. Kung hindi yun. So parang weird lang na yung perception nila parang pinipili siyang recreational lang na pwede mong, hindi na lang today. Sinabi nga ni Nix kanina, di ba? Parang minsan walang choice kasi pupunta kang trabaho or may bibilihin ka. Kailangan. Weird lang talaga na minsan hindi siya mapipili eh. Parang yung pinapalit nila, di ba, weightlifting. Na pwede mong pili. Yeah, pinalitan nila yung publicity material na yun. Yeah. Sorry, yun lang. Yeah. So, oo nga eh. Parang ako din nagulat ako when I saw that na, teka lang, bakit biglang pinapa-avoid nyo yung mga tao na mamisikleta samantalang over the years, like, even before, well, let's admit, mas mainit na ngayon, di ba? Global warming, climate change. Pero, kahit dati na sobrang init, last year, halimbawa, I mean, nagbabike commute ako and hindi naman siya ganun ka-strenuous. Parang mas nakakapagod pa nga minsan na maglakad sa nakakapakahirap na sidewalk ng Metro Manila. Pero, yun na, very discouraging yung tweet. Kaya parang nung nakita ko yun, sabi ko, parang gusto kong pag-usapan to with the medical experts. Ikaw naman, Nix, ano yung comment mo regarding that? I think masasagot ko dyan, yes and no. Kasi I think we have to frame cycling as something that's very multifaceted, no? Meaning, it can have different purposes, it can serve different people. So, sabihin natin, nagko-compete ka sa race or you're cycling for sport, naglo-long ride ka, it can be taxing based solely lang dun sa physical exertion ng katawan mo. You try to push your physical limit, as a lot of sports cyclists do, and that's an aspect or risk na alam na nila, that they understand. However naman, cycling for transport or utility doesn't have to be taxing or say
hindi nga siya, ano more taxing than walking Kasi, yeah, cycling is even more efficient than walking since yung energy na pinoproduce mo para ipedal yung bike mo, transferred siya directly to the drivetrain. So, while in contrast naman siguro pag walking, you have to compensate for gravity and friction, and let's say may physical disability ka, of course, that will be more effort on you. Mm. Ako as a self-confessed pabebe cyclist, sobrang bagal ko lang mag-bike talaga. As in, Not a bad thing. yeah, minsan hindi talaga ako pinagpapawisan at all kahit na nasa, let's say, 11 a.m. nagbabike ako or 2 p.m. Kasi sobrang bagal ko lang talaga. Tapos parang feel na feel ko yung hangin, ganyan. Yan Well, ang tinatawag ng takbong pogi yeah, Okay yan, Lester. takbong pogi. Yan, oo. Sige, iano ko yan. Embrace ko yan, takbong pogi. Well, AKA pabebe cycling, ganyan. So, parang hindi ko na feel na ever kapag nagpapabebe cycling ako na, oh my God, parang may heat stroke ata ako Oy, parang magpapass out ako. Although, personally, parang na-feel ko yan nung nag-long ride ako sa Rizal. Tapos umaahon ako sa Teresa. Tapos sobrang init. Tapos sobrang bilis. Alam mo yun, pinapaspasan ko. Pero syempre, that's a different matter because that's not like cycling for transport. That's cycling for fun, for, exercise, for leisure. And going to that aspect, 'di ba? We have to admit na meron talagang mga insidente na yung mga cyclist, they suffer from heat stroke, dehydration, and other health issues. Unfortunately, some of them die. Meron ba kayong mga comments regarding certain medical related or med-related issues sa cycling under this heat na pwedeng ma-prevent ng ating mga listeners para ma-mitigate nila yung mga uh, things na ikakapahamak nila? Next, ikaw. I think I have two answers to this. Again, no? Kasi, well, first of all, individually, you know it's going to be a hot day, then you take whatever necessary precautions you can take. So, pwede kang mag-apply ng sunblock, you wear more longer sleeved clothing na ano naman, breathable naman. You bring water or your hydration, your food, your nutrition, and then you take rests to drink water or just to cool down, no? But I think further than that, systemically, we need more protected bike lanes, no? With tree cover, because trees do two main things for cyclists, among others, no? So I think first would be that trees provide direct shade, as in yung sikat ng araw na maprotektahan ka na. And then other elements then. And then secondly, it lowers the ambient temp ng mga more urbanized area. Syempre kasi yung init at usok na nanggagaling sa kotse, nagko-contribute yan sa tinatawag nating urban heat island effect. So, nararamdaman talaga natin yan as cyclists, as pedestrians, kung sino mang exposed, lalo na sa elements. Ayan. And then, I guess why protected bike lanes? Since yung itong mga physical, siyempre itong mga bike lanes na to may physical separator sila. Sabihin natin bollard, traffic cone, or mga concrete barrier. So cyclists will feel more safe and thus will have lesser conflict with cars, with trucks. Siyempre naman nakakatakot yun, nakakapagod din makipagsalamuha sa Bakbakan. mga Yeah. kotse. Sobrang So, ingat. nalilesen din yung physical exertion ng tao. So, it Yeah. also contributes din sa pag-receive natin ng mga injuries, and basta parang mas hayahayang buhay. Yeah. Tama Less yan. exposure sa usok. Yes, yes, yes. Alam mo, gusto ko yung mga sinabi mo. Halimbawa, prepare yung iyong clothing pag alam mong mainit na yeah, dala ka ng sleeves na breathable. Siyempre, hindi ka naman magdadala ng jacket na, alam mo yun, pang winter or something. Kasi siyempre, madi-dehydrate ka talaga doon. Alam mo yun, maiinitan ka talaga doon. So, wear clothes na dry fit para ma-absorb yung sweat kasi pagpapawisan ka. Lalo na if you're doing long rides, if you're doing
parang faster kind of cycling, ganyan. And then, yeah, sunblock, importante din yan kasi ayaw natin masunog na yung mahapding klase ng sunog sa balat natin. Tas yung trees, grabe, sobrang importante talaga yan. Naalala ko halimbawa sa Metro Manila, sobrang hirap magbike sa EDSA kapag nasa initan ka kasi ang init-init talaga niya. Pero kapag nagbike ka, let's say, sa mga inner roads, lalo na sa, favorite ko to sa New Manila, sobrang daming puno, sobrang presko kahit 11 AM hanggang 4:00 ng tanghali, parang ng hapon. Wow, grabe, sobrang presko ang hangin. Tas iba rin siya kahit sinasabi ng iba na, oh, pwede naman sa ilalim ng Skyway, sa ilalim ng alam mo yun, 'di ba? Shaded din naman yun. Pero walang hangin dun walang hangin, I swear. Pero 'pag puno, may hangin, may shade, malilim. So, mas maayos yung pamimisikleta. How about ikaw, Doc Ian? Nung sinabi mo yung yung hangin, yung sabi ni Nix, yung sa na yung shade talaga, parang naalala ko kasi yung reply ko sa tweet, yung initial tweet nung outlet na yun na, di ba sinabi nga nila na pag mainit kailangan mag-ingat. Tapos hindi lang sila nag-tweet nun Parang I think MMDA din or something. Parang nakaraan. Tapos parang ang dami nag-reply na actually kung iisipin mo, mas mainit siya kapag nagbabike ka katabi ng traffic. Hindi yung araw yung problema Kahit 4 ng hapon. Kaya kita nasa mga lugar katulad ng UP na kahit maganda nga yung tree cover, kapag puro siya ng kotse, ng rush hour, sobrang ramdam yung exhaust pati yung init. As in talaga, Ah, bumabaon sa buto talaga ramdam siya good Parang, observation. parang, andaling kalaban ng araw kasi kailangan mo lang naman is konting sunscreen, konting hayahay, yun nga, tapos konting suot, konting tubig. Pero kapag kotse na yung katabi mo, parang talaga nakabuga na sa iyo Tapos, parang kung isip mo, long term, short term siya. Parang yung short term, pag nagda-drive ako papunta sa isang lugar na malapit lang, na kaya ko naman i-bike, mas pinapainit ko siya sa lahat ng ibang taong baka pumili ng mas malamig na parang paraan ng pagbiyahe, ganun. Versus sa long term naman, na the whole climate change kind of forms na yan na syempre alam mo na yan, carbon emissions, etc. Parang tas yung sinabi mo rin kasi na kailangan silang proper context kung ano nga yung ride ng tao. Pwedeng, paano 100 kilometers din sa Sierra Madre na ilang oras versus yung under 10 kilometers na may pupuntahan ka na nabibilihan at kakainan o kaibigan. Yung errands na yun, most of our urban car trips, ganun naman. So parang kung tutulungan tayo, parang malaking ambag yun Yun lang. Parang, ano ba, tama yung sinabi niya na kailangan uminom ng maayos sa tubig, tamang kain. Ang alam ko, parang kung talagang pinupush mo sarili mo kahit 1.2 hanggang 2 liters ng tubig per hour, may active hydration kasi tinatawag. So parang, sabihin natin, Interesting yan. nagbabike ka na ng intense. Sabi mo nga, di ba, Teresa, walang cover doon Naalala ko yung mga switchback doon. Tapos puro truck yung kalaban. O, Puro tapos truck yung may kasama truck mo. ang katabi na the whole time katabi mo. So, ang hirap. Pero parang, pag sa punto na yun, ramdam mong uhaw ka na, kulang na agad yung tubig na ininom mo. Parang kahit hindi ka uhaw, dapat tuloy-tuloy yung pag-inom mo ng tubig. Yeah. Ganun din sa asukal na tinitake mo ng konti or kahit yung snacks. May tinatawag na, ano ulit yung sa sport cycling, yung nasa Fit pouch? bar? Yeah, yung ganun. Like, hindi, Yung parang energy gel, yung yeah, yung energy gel. So, Energy gel. although Yeah. as a filthy casual joke, usually chocomucho or saging, pwede naman, diba? Dadaan ng mga panaderiya, Totoo, yeah. Candy. Spanish bread, gano'n. Masarap yun, okay yun. Parang siguro iwasan yung mga diuretic tulad ng alcohol, sambong, gano'n, tsaa. Kung mapapaihi ka, pero kung talagang hindi siya maiiwasan, kasi kunyari kape, medyo ganun din, then agapan mo na lang ng mas maraming tubig. Kasi syempre kasama siya sa cycling culture natin yung coffee drinking talaga Oo. Alam nyo, nakakatawa to kasi ang dami ko ng experience na parang sinasabi sa akin na parang ayoko magbike, sobrang init sa Pilipinas. Ayoko magbike kasi nakakatakot, delikado, daming namamatay. Ian and Nix, nakakamatay ba talaga ang Dahil saan? pagmimisikleta? Namamatay dahil saan? Charet. Namamatay dahil sa sa init ng araw yan. Nakakamatay ba Sa talaga? init ng ulo. Sa init ng ulo, sa galit. Sa galit ng mga sumisingit sa mga bike lanes, Ano, ganyan. joke lang. Hindi, pero yun nga, para lang to set
things clear and para malaman na rin ng mga tao coming from med experts, nakakamatay ba ang pagbabike sa init ng araw? Well, personally, I don't think so. Or at least, wala siya sa punto na yung statistics would be that notable na, ay, nakakamatay Yeah. talaga yung pagbabike sa init ng Oo. araw. Oo. Rather than other causes of death while cycling, Yeah, such yeah. as cars. Ang ulo. Yes, yes. Hindi siya parang pag tumalon ka sa bangin, mamamatay ka talaga. Parang gano'n. Kasi hindi automatic na pag nagbike ka sa init ng araw, mamamatay ka automatic. Walang gano'n. Hindi yun totoo. Theoretically, pwede. Pero realistically, hindi eh. Oo, tama, tama. Tsaka madaming gumagawa na nagbabike sa initan na hindi naman namamatay, di Yes. ba? Yes. Yes, Mga exactly. Shimanong. Oo, Mm, nako, totoo. titibay. Oh, tsaka yung mga atleta, 'di ba? Oo, Parang Mm. oo. Totoo sa yan. init sila ng araw. Well, marami ring mga nagbabike sa mas mainit pa sa Pilipinas, pero okay naman, 'di ba? Kaya naman. Mm. O ikaw, Ian. Ayun nga, parang in theory nga kasi talagang pwede siya mangyari. Yung heat exhaustion, yung heat stroke na sinasabi, di ba? Pag sobrang hindi kinaya ng katawan mo yung pagod, yung kakulangan ng tubig, kulang ka ng asukal, ng asin na dinalabas mo sa pagpawis. Pero kasi parang tama nga na kailangan mo lagi ilagay sa konteksto. Parang sabihin ko mangyari yun, tapos nasa Makati CBB ka, may 7-Eleven dyan, or may dala ka naman tubig, may pwedeng tumulong, lalo na kung may buddies, di ba? Tapos kung may yung mga long ride, very well populated naman yung mga cycling routes natin na may madadaanan ka talaga at madadaanan na tindahan, panaderia. Nararamdaman siya eh. Parang ang hirap na, hindi siya parang tulad ng ibang lugar na parang may desierto na talagang kung mawala ka, wala na talaga. Yeah, oo, tama. Hindi naman Teresa, di ba? nasibgarya. Yung Oh, context naman sa Pilipinas, hindi naman siya parang mm. magbabike ka sa kawalan, 'di ba? Totoo talaga. Parang kung gawin natin yung, marami naman kasi gumagawa ng active hydration din na tuloy-tuloy yung pag-inom ng tubig, tuloy-tuloy yung pagkain, nakasama din sa maraming long rides na masaya. Di, parang we're well in the green tayo lahat na safe naman, mas nag-enjoy. Diba? Mas, kung isipin mo nga, mas maka-okay pa siya sa health natin lahat kasi tipong yung kasama sa mga kapatay sa Pilipino, diba? Pinaka nakakapatay sa Pilipino yung diabetes, hypertension, stroke, exercise yun eh. Kahit pupuntahan mo ng kaibigan mo from Makati to Taguig o Pasig to Quezon City, konting exercise pa rin siya na talaga makakatulong sa cardio mo. Yeah, So correct, parang correct. in Long-term the long term benefits. pa eh. Oh, ang daming benefits talaga. So parang Yeah. dapat lahat tayo na achieve talagang game dyan. Diba? So, dapat nagbabike yung mga tao. Active Dapat. lifestyle. Oo. Alam mo, based sa conversation natin so far, I think one of the tips na pwede nating mabigay sa ating mga listeners ay always be prepared. Lagi kayong mag-prepare na at syempre kilala nyo na rin naman yung mga sarili ninyo. Parang halimbawa, ay okay, meron akong hypertension. Okay, iiwas ako sa gantong klase ng activity or kung gusto ko man mag-long ride, I need to manage my expectations na hindi ko dapat sagarin yung sarili ko. Kasi baka nga pwede ko ikamatay talaga yon, di ba? Or halimbawa, meron akong health condition na kailangan kumain ako ng certain hour. So, dapat hinto ako kapag may pag-oras ko na para kumain or mag-take ng gamot. Yun nga, magdala ng tubig, magdala ng kung ano man yung kailangan mo. Kung feeling mo, uhawin ka, dala ka ng pera, just in case, para pwede kang makabili dun Buhos. sa mga, pwede kang magbuhos, bili ka sa mga tindahan. So, I think being prepared is one of the best tips that we can give to our listeners because it's also taking responsibility sa sarili mo, sa iyong sariling kalusugan. Kasi kung ikaw lang din naman nakakakilala sa sarili mo, 'di ba? Siyempre, wag tayong matigas ulo. I think yung mga doktor lagi sinasabi yan sa mga pasyente na wag po matigas ulo, sundin niyo po yung mga reseta and sundin niyo po yung mga health experts kasi ito talaga yung tama, 'di ba? Any more tips, Ian, Nix, na pwede natin ibigay sa ating mga listeners? Siguro yung sa akin, parang yung signs ng heat exhaustion lang kasi, parang
yung nangyayari kasi parang yung katawan mo sobrang mainit na nawawala yung kakayahan mo magpawis. Parang nagsha-shutdown siya. Pero kasi yun nga, parang hindi naman siya basically nakita sa bansa natin kasi ang dali lang kasi magapan na alam mo na nasa lugar ka na matutulungan ka ng maraming tao nga. Pero at least babantay lang nila kapag nahihilo ka na, nasusuka, na masakit yung ulo, na alam mong hindi ka nakainom o nakain ng maayos, then alam mo na kung kailan ka titigil. Like, pupush mo pa ba yung Teresa na yan kung hindi ka naman sanay sa ahon o wala kang dalang tubig, di ba? Yung sinabi din ni Nix kanina kasi parang yun na rin yun eh. Yung tamang tubig, yung siguro magdamit ng maayos para sa weather. Siguro yung ginagawa rin ng dati kong riding group na parang laging may body, laging may kasama, o laging may sweeper din na nasa likod ng Tama, grupo, tama. o malaking grupo. Tapos kung may mga punto ng ride na ina-update kung umabot na ba kayo, kung safe ba kayo, wala bang nagka-problema, para kahit papaano alam kong may matatawagan or alam kung ano i-expect Mm. ng pamilya, ganun. Yeah. I think in addition to that, no, parang mararamdaman mo na rin naman talaga na yung warning signs na binibigay ng katawan mo kung hindi ka na makatuloy. Kasi before ka pa naman ma-push mo yung limit mo, mararamdaman mo na, ay, ba't parang ang bigat magpedal? Ba't parang ang hirap huminga? Yeah. Oo, tama. Mga ganun, parang Budol makinig ka budol na lang, makinig ka sa katawan mo, yun talaga yung importante. Yeah, Oo. yeah, tama. Makinig ka sa katawan mo, hindi parang ayoko mapahiya, push ko pa daw. Baka mamaya kaka-push mo, baka mapunta ka sa ospital or baka mapunta ka na sa langit. Yun na Grabe iahon naman, mo. grabe naman. Joke lang, wag naman ganon. Wild ng ahon na yan. Wild ng ahon, Wag, ang wag, taas wag, ng wag. liniba, ang Dyan, taas dyan. ng ang taas ng pinadyak. Hindi, another thing I guess, naalala ko to may na-interview ako ng isang doktor na siklista. Gustong-gusto niyang mag-bike, pero nare-recognize niya na hindi niya na kaya kasi matanda na siya. Pero gustong-gusto niya na ma-enjoy. At madaming options na ngayon na ginawa niya na para ma-enjoy pa rin niya yung cycling. And one of the best options na sinabi niya sa akin ay gumamit siya ng e-bike. Ay, si Nix yung may alam dyan. Yan, ayun nga, naalala ko. Grabe. Nix, hindi ko yung Ay. matandang, med expert Grabe na naman sinasabi siya. ko. Pero, isa siyang doktor, tapos sabi niya, namimiss daw niya mag-bike. So, kumuha siya ng road bike na electric. And nakakapunta siya, nakakalayo siya, nakakapunta siya ng Tagaytay, nakakapunta siya ng Rizal, hindi niya pinupush yung limits niya na doon sa danger zone. So, ayan, si Nix, meron siyang e-bike. And sa tingin mo ba, Nix, nakakatulong ba to? Marami akong masasabi dyan, no? Ayan. Regarding sa e-bike. Kasi, I think for me, no, yung benefit niya in terms of accessibility para sa lahat ng tao, napakaganda eh. Kasi regardless kung ano yung physical disability mo, or at least yung mga mobility related, naaagapan siya ng e-bike kung kunwari mahina puso mo or Mahina puso. Ako mahina puso ko, Nix. Grabe. grabe. Pero ayun, I think maganda talaga yung feeling na andyan yung electric assist para saluhin ka. Yan. Para sa mga Importante mahihina yan. ang puso, kagaya ko, mag-electric bike na tayo. Kaya nga daw yung electric bike, di ba, minsan mahal. Kasi, Yung electric bike okay, mahal okay, kasi okay. para sa mga mahihina ang puso. Okay, baka kung saan pa mapunta ang usapan natin? Go next, meron akong gusto sabihin. Sorry. Tungkol ba sa e-bike? Well, kasi ano for the Philippines, medyo medyo nasa infancy pa yung pag-adopt ng e-bikes sa market at least. Kaya admittedly, very pricey pa siya. Until such time na dumami na yung pag-adopt dito na bumaba na yung presyo niya. Which would be a good thing para mas maraming tao yung maengganyo sa Yan, ayan. Pero I would imagine, nakapag-try na ako ng mga e-bikes before and I would say na
gusto ko siyang gamitin kapag mainit, kapag tanghali. Kasi hindi ako pinagpapawisan. Pwede akong mag-throttle, yung automatic version. So parang, ang saya ng life. Ikaw, Ian, bilang gumagamit ng geared bike, Nakahiram na ako ng e-bike sa electrified kasi medyo malapit sa amin. So nagpapahiram sila ng e-bikes. Pero syempre, wala pa ako ng sarili ko. Pero feel ko kasi kahit e-bike man o hindi, parang nakakalimutan ng mga tao pag nagbabike ka, parang parang may nakatutok sa yung napakalaking electric fan. Pag gumagalaw ka eh, nakakalimutan yung mga tao yun. na parang mainit lang siya kapag may katabi kang kotse sa traffic. Yes, tama yan. Promise, kung tumigil kayo. Pero kung tuloy-tuloy siya, sabi natin pupunta lang akong Katipunan o pupunta lang akong Magdamag, sobrang presko, sobrang presko talaga. So feel ko yung e-bike kasi kunyari yung pamilya ko, nanay ko, nakatira sa Antipolo. Yung mga lugar na yun, parang hirap din kasi piliin para sa mga bago sa pagbibisikleta kapag medyo mataas yung elevation natin. So Pag maraming hilly, ahon. yeah. Oo, pero kasi maraming e-bike up to kahit 400 watts ata, nakangiti pa yan na umaakit sa ahon eh. Nalampasan na ako ng nagsiselfie na lolo dati. Ako, may ginamit picture ko na nga. rin. Ayun, Umahon na rin so, ako ng naka-e-bike. Tapos parang grabe. konsensya ako sa mga kasama ko kasi bahala kayo dyan. Bye. Uy, magdadagdag ako niyan. Parang, di ba sinabi nga ni Nix, in terms of adoption, hindi pa masyadong marami yung nag-e-bike. Pero kahit sa culture-wise kasi, maraming sports cyclist, feel ko, hindi nila gets na yung e-bike, hindi siya necessarily replacement ng geared or pedal bike or acoustic bike yung tinatawag nila. Parang, mas car replacement siya sa mga tao na hindi magbabike kung walang option na ganun. Parang, yun naman eh, parang hindi para sa kanila. Tapos, ang hirap din sabihin na kung gagamitin mo siya for transport, na cheating siya. Kasi, hindi naman to karera. Gusto lang natin makauwi ng maayos. O maglibot ng Yes. hayahay, di ba? Parang, kasama Yeah. naman yun. Gusto ko yan. Maglibot ng hayahay. Sa kape hayahay daw. Ayan. Ayun Ay, no, next. ayun. Tama, doon tayo sa kape hayahay. Yan, si Nex meron siyang ano. Saan mo yung kape hayahay, Nex? Ano ba, shameless plug sa Ayan. aming small home-based cafe sa Binyan, Laguna. Yan. Woo! So pwede tayo mag-bike diyan. Oh, Tapos para mapawi ang uhaw natin after cycling under the sun, diyan tayo. Yes. Oo, yeah, tamang-tama, 'di ba? Or mag-e-bike tayo papunta diyan. Pwede. Para hindi tayo Pwedeng masyadong pwede. mapagod. Kayo ba, Ian and Nex, meron ba kayong mga personal experiences na I wouldn't say na nakakatakot, pero mga related sa pagbabike sa init ng araw na parang feeling nyo, uy, delikado na to ah. Uy, kailangan ko ng parang mapanganib na to for myself. Or wala, prepared ba talaga kayo always? Personally, nag-bonk na ako dahil sa init. Bonk Kailan meaning yan? na Oy, let's story tipong time! yeah. the usual long ride ko nung active pa ako to Tagaytay. Kasi yun yung pinakamalapit na destination na pwede kong puntahan From na Laguna. from Laguna. Hindi pa to So, e-bike era mo, no? hindi pa to e-bike. Tagal-tagal na neto. So, long story short, di ko lang namalayan na tinatamaan na ako ng heat exhaustion sa kalagitnaan ng ahon. Nararamdaman ko na lang, ba't parang pagod na ako? Si- yung sikat ng araw, sobrang lakas, tapos ubos na yung tubig ko. Oh So, no, oh yan, no. kinailangan ko talaga magpahinga sa tabi. Tapos bumili ako ng ice water para lang ibuhos sa ulo ko. Para Kaya na mag-cool down ka. alalahanin niyo kung talagang nararamdaman niyo na talaga yung signs of heat exhaustion. Okay lang magbuhos ng malamig na tubig sa ulo. Oh, okay. Hindi siya delikado. Kailangan, hindi. Kailangan kasi talaga ma-cool down yung katawan natin para ma-prevent ang organ damage. Ayan, marami kasing mga mga sinasabi na wag daw, 'di ba? Parang delikado daw na magbuhos ng malamig kapag pagod, mapapasma daw ang buong katawan. So hindi 'yun totoo. Hindi. Nako, ang medyo kasi within the Philippine medical community, medyo contentious pa yung label ng pasma eh. Okay. Kasi scientifically, wala siyang equivalent
pero may mga ilang research na sinusubukan i-make sense ko ano daw yung path niya. Parang Filipino thing siya. Yes. Okay, so ano nangyari sa bonk mo? So pagkatapos mo magbuhos, what happened? Ayun, just parang nakailang kain na ako ng nung honey, ng mga kung anong mga cream o Honey? para lang tumaas yung blood sugar ko. Tapos parang hindi ko talaga kaya, parang nadi-discourage na talaga yung buong katawan ko. I think it's your body's way of telling na wag na, Give up na, ganun. give up na. And to be fair naman, there's no shame in that. Kasi Correct, katawan yeah. mo naman yan eh. Oo, Oo. kasi naman mamatay ka, di ba? Kaya yun, Ikaw, nag-commute lang ako pa uwi. nag-commute ka pa uwi. Ikaw, Ian, meron ka bang mga ganyang experience? Shit, similar din eh. Ganun lang din eh. Parang, kasi first time ko nun sa Boso Boso. Dati. Tapos, dati kasi, tinatry ko na, parang alam mo yung gising, yung paggising mo, tapos bisikleta ka na agad. Parang hindi ko na maisip, para hindi ako mag second guess na kung pupunta pa ba ako o hindi. Para hindi ako Yeah, tamaan. oo. Para di ka naantukin ulit at matulog. Oo, tapos lagi akong pinagtatawanan ng mga barkada ko dati kasi lagi ko naiiwan yung lagyanan ko ng tubig. Lalagyan ko ng tubig, ilagay ko sa mesa, tapos alas ako. Ayun, so wala. Ganda. Okay. Ayun, so parang sa Boso-Boso, first time ko nun, tapos bumaba kami sa Mangdik, umakyat ulit, tapos talagang hindi kaya ng katawan ko. Parang first time ko yun na, parang sobrang naglalawa yung pakiramdam ko, tapos nagigil yung Ayan. paningin, Parang susuka ka? tapos gumigewang, nasusukat, tapos parang gumigewang-gewang na ako na, sumigaw-sigaw na ako, tapos tumigil-tigil na ako sa sidewalk. Nasaktong katapan ng panaderiya. So, Kaya pala laging may mention ng tinapay sa palabas. panaderia dito. Saktong Based on sakto. experience. Ayun, so talaga may mga nagbigay talaga sa akin ng yung nga, saging nga, tubig. Yun na parang okay sa electrolytes, so pati yung carbs nga, di ba? Tapos, parang, I guess, sobrang napapraning na ako sa init na yung pinag-uusapan natin kanina, yung tamang suot, yung tubig na lagi akong may isa o dalawang aqua flask. Alam mo mabigat yung bakal pero masarap pag malamig eh. Yung Correct. Yeah, ako Totoo. din. Ay, hindi siya mind Sobrang games. Hindi siya mind games. masarap talaga pag malamig. Oh, siguro kasama na yung kulay din ng yung paborito ko kasi, yung alam mo yung pocketable parka ng Uniqlo, yung sobrang nipis. Tapos yung puti na ganun, parang para siguradong parang panangga talaga siya sa init. Ayun, yun yung paborito ko. Tapos lagi ako sombrero na rin kasi talagang ayoko lang mangyari ulit. Nilalagay ko yung tubig gabi bago mag-ride para sa umaga, never ko na makalimutan. Never mind out. As malamig pa din siya since Malamig ano pa rin naman siya. naman. Oo, nalagyan ng yelo naman. Pero kasi nakakapraning na eh. Nakakatakot kasi kung mangyari yun nung lusong o nasa Totoo. gitna ako ng traffic, parang ayokong Oo. mangyari yun. Bigla ka mag-collapse. Yan, nakakatakot. Oo. Pero buti lang may kaibigan. Thank you sa mga kaibigan nating handang tumulong at umalalay sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Ako naman yung experience ko, well, aside from that, Teresa, pero hindi pa naman ako super bonk levels nun. Pero muntik na akong mag-give up. Huminto kami, tapos nag-candy ako talaga. Candy at madaming tubig. At nagpahinga ako ng mga siguro 20-30 minutes as in bago pumadyak ulit. Kasi no shame, bahala kayo dyan. Ano talaga, Hintayin nyo oo. ako. Or mauna na kayo, kaya ko naman umuwi. Pero kailangan ko magpahinga kaysa i-risk ko yung yung sarili ko, 'di ba? One of the biggest issues ko din, dati kasi, mahilig kasi ako mag-beach, maggala. Tapos hindi ako nagsa-sunblock, parang deadma lang, ganyan. Kasi usually magbe-beach ka lang naman mga 2 hours sa initan, ganyan. Tapos babalik ka na ulit sa sa shade or somewhere. Pero yung bike kasi, dito na-experience ko magbabike ako ng mula 7 a.m. tapos matatapos ako ng 4. So parang halos buong araw nasa init ka. Tapos na-experience ko yung sobrang hapdi ng balat ko. As in, yung tipong pag screenatch mo siyang ganyan or parang pagka hinawakan mo, parang ang sakit-sakit. So yun. So simula no, natutunan ako mag-sunblock at bumili na ako ng mga sleeves nga. Hindi ako kagaya ni Ian eh. Hindi ako fan ng jacket kasi parang naiinitan ako. Pero fan ako nung sleeves na yung usually nakikita nyo sa mga nagmo-motorcycles, mga pedicab drivers, yan. Ganun din ako dati eh. Oo, yan yung gusto ko. Pero minsan nakakalimutan ko kasi nga ang liit lang yan, di ba? Ang daling makalimutan somewhere, ang daling mawala. So ayun, pero yung sunblock, malaking tulong talaga siya. Well, health related issue pa din naman yung skin.
So, hindi ako takot umitim ha. Takot lang akong humapde yung balat ko na sobrang sakit. So yun, any more experience that you wanna share regarding yes, Sorry, go. yung sa sunscreen kasi, parang ideally, yung pag-apply ng sunscreen is more or less every 2 hours. Mm. Tapos yung the best kasi is diba SPF 50. After nun kasi parang medyo marginal gains ka na. Yung SPF 50 mo, parang it blocks 98% of yung masamang UV rays, UVB, yung nakaka-damage supposedly ng balat. Ingat-ingat ka lang kapag nag-apply sa mukha do kasi naalala ko nung nag-apply ako sa mukha ko tapos pinagpawisan ako. Sobrang napuri I ako. know, sobrang Ang hapdi lala yan. talaga. Totoo. No lie. Totoo Talaga. yan. Totoo yan. So tamang application lang naman. Hindi naman palagi pero kung lalo kung alam mong mas patay lang 2, 3, 4 na oras, pwede hindi naman masama na magdala tapos makatulong din sa balat. Kasi hindi ibig sabihin brown tayo, like immune na tayo sa araw eh. Yeah, tama. Ako din, actually, ganyan yung notion ko dati na parang, okay lang, may itim naman ako eh. Okay lang, ano naman ako. Hindi, hindi, Morena hindi, supremacy, de joke lang. oo, hindi tatalab yan sa akin. Pero, damn, isang beses, sobrang hapdi talaga ng balat. Sabi ko, hindi to pwede. I need to control this. So, ayun, meron ba kayong mga other experiences, Ian, Nick, na you wanna share regarding your personal experience sa cycling under the heat? Hindi siya personal experience, pero I've had patients na mga Oh, uy. nagkaka-heat related injuries, usually during this time of the year or even earlier. I think medyo cycling related pa naman, pero naalala ko talaga, as in, naalala ko every year is yung Nazareno or yung Traslasyon sa Ay, Manila. oo. Oo. Yeah. Kasi even though it's a procession or it's a walking activity, marami pa rin doon mga debotong nagbabike papunta doon. So, dami ko na rin nakikita na heat-related injuries dyan. Di naman nag-escalate sa tipong malalang heat stroke na, pero yung usual signs ng heat exhaustion, may kita mo talaga eh. So, ayun, talamak talaga yung mga ganyang heat-related injuries, lalo na kung summertime or at least pag yung forecast ay wala talagang coverage ng ulap, ganon. So, we really need to take care of ourselves. Kasi makinig talaga sa katawan natin. Remember the necessary precautions, ganon, to avoid it. Ikaw, Ian, may gusto ko pa idagdag? Parang napapaisip lang kasi ako lagi na we keep talking about the dangers of cycling. Pero yung joke nga kanina na hindi naman talaga joke na kesa yung init yung papatay sa'yo, baka mas init pa ng ulo. Kasi honestly, talagang mas malaking danger sa pagbibisikleta, sa opinion ko, na sa pagkungit araw-araw, na talagang minsan tao o literal toneladang bakal yung mas pag-iingatan ko, oo. Parang mas takot akong syempre takot din ako mag-bonk ulit kasi ayaw ko mangyari yun. Pero parang mas takot ako na syempre ano lang ba ang taong may gulong sa toneladang bakal. Tapos yun din, tapos parang ang saya din na ang dami nating kasama dito na nagbabike din na kailangan importante may body ka, importante may sweeper or may sasalba sa'yo, yun nga. Pwera e-bike man yan o kaibigan, yung cycling nga yung paborito kong shonen anime eh. Parang yung puwersa ng friendship yung Yeah. maharap. Ayun. So kaya sabihin natin sa isang long ride, mapasubo ka, at least my friend kang magsusubo sa'yo ng tinapay o saging o Oreo or something, Chocomucho. Or honey, ganyan. Or honey, ganun. Merong naalala ko lang, speaking of bodies, I think it's also helpful na matuto tayo ng CPR. Nakasama ko sa isang CPR training, tapos one of the physicians na nag-lecture doon, parang sinabi niya na sana hindi gamitin, pero it's an effective way kapag may nakita kang na heat stroke, may nakita kang yun nga, parang nagkaroon ng isang injury na related sa heat. So, kung sa mga listeners natin dito, kung meron kayong opportunity to get
CPR training, go get it. Kasi mas importante siyang life-saving skill. May tinatawag na BLS certification sa American Heart Association din na I think very much available for a lot of people. And I think si Nix ang daming recommend sa Discord natin na sobrang comprehensive. Promise. Yan. Yes. I'm personally an advocate of making emergency medical services accessible to everyone, even for the layperson, even for the bystander. Kasi sa kabuuan ng isang magandang healthcare system, kasama ang bystander doon sa pag-provide ng care. And getting training for that sa mga local Red Cross chapters ninyo, or kung minsan yung mga local LGU na DRRMO office, nag-offer sila ng mga ganyang klaseng training, kunin nyo na agad. Kasi not even just for cycling, but for your everyday life, magagamit mo talaga siya. Thank you for your family. Like, as in, Yes, yes. may makita ko sa bike. So every second counts eh. So every Correct, second yeah. na nilagay mo yan, parang it increases the chances of survival talaga. Sobra. Oo. Ayan. Next, Ian, before we end this podcast episode, do you have any more tips or, gusto nyo pang sabihin sa ating mga listeners? Ako, gusto ko lang talagang i-emphasize na hindi dangerous ang pamimisikleta sa init ng araw. People do it. I've been doing it for the past 3 years and I'm okay. I'm normal. I don't feel Better than the ever. dangers. Ano? Better than ever. I mean, Yes, better than ever. Tapos, nakaka-frustrate kasi when people discourage everyone na wag na kayo mag-bike, sobrang init, baka delikado yan, baka ma-heat stroke kayo. Pero, I hope you get to learn from our conversation today na, you should be prepared at hindi talaga siya delikado. Kayo, Ian, next. I think in addition to yung mga personal precautions na pwede mong gawin for yourself, I think very important then to pressure your local government to prioritize active Ayan. transport. Tama yan. Magtayo ng protected bike lanes, proper shaded sidewalks, less car-centric policies in general. Kasi itong mga local and national governments natin need to realize na they have the most power in preventing these types of incidents, not just yung mga heat-related incidents, pero especially kung sila ang pwede mag-dictate kung itong lugar pwede naman palalagyan ng shaded walkway or bus station or linyahan ng puno yung itong kalsada na to, as well as yung pag-lessen ng car dependency. Kasi personally, as an EMS professional, maraming magagawa yung pag-lessen ng car dependency. Kasi, of course, less strain sa mga resources namin para mas ma-prioritize yung nangangailangan talaga ng tulong namin. And then, as well as mas makarating kami ng mas mabilis doon sa incident scene. Ganda. Tama. Pressure your LGUs. Yes. Pressure the national government too. Ayan. And institutions. mag-ingay tayo lahat. Tama yan. Mag-ingay, magdamag. Okay, ikaw, Ian. I guess kasi may point talaga si Nix eh, yung in the long term and the short term talaga. Yung long term, kung isipin mo yung climate change, in general, parang yan din kasi yung talaga yung isa sa mga pinakamalaking contributor dyan. So kung gusto niya talaga lumamig, then talagang kailangan natin agapan na ngayon pa lang. So ontian yung pag-drive and other things. Pero in the short term din kasi, literal, yung pinakamainit sa kalsada, yung kotseng katabi ko sa traffic. Yun talaga yun. Tapos if you think about accessibility, sabihin natin kasi sa heat exhaustion, parang particularly prone dyan yung extremes of age, diba? So yung very young kids or the elderly talaga. And if we really cared about our children or the elderly, edi parang an accessible, walkable city is a shaded city. That's all. Like, kasama yun na parang yung climate ng Pilipinas, ulan lang naman, pati mainit. So parang either way, dapat taxes din natin talaga yung nagpapatay yan. I mean, na maayos. Kumpara talaga sa tao yung pag-uusapan ha. And given na 6 to 12% lang yung may-ari ng kotse, eh di para kanino pa yung pera na yun, di ba? Basta naglalakad, sa nagko-commute, kahit sa nagbomotor, nagbibisikleta. Tayo lang din eh. So,
Yan. That is correct. Alam mo, ang dami naming natutunan today sa inyo, Nix and Ian. And for sure, alam nyo, walang init ng araw talaga ang makakapigil sa ating mga siklista para pumadyak, mag-enjoy at kumilos. Basta make sure lang na prepared tayo para maging mas ligtas tayo sa kalsada and let's pressure our governments. Maraming salamat ulit, Ian and Nix, at sa ating mga listeners. Thank you for joining us sa episode na to ng Tambike Session. Sana ay tumambay ulit kayo at magkwentuhan tayo dito sa Tambike Session. Thank you, Ian. Thank you, Nix. Thank you. Thank you. Thank you.